Magandang araw sa lahat. Bilang panimula ng ating talakayan, para sa linggong ito ay nais ko munang gawin ninyo ang gawain na ito. Nais kong sagutan ninyo ang katanungan na paano mo paninindigan at ipaglaban ang iyong karapatan sa sumusunod na mga sitwasyon. May tatlong sitwasyon akong ilalahad at nais kong pagnilayan ninyo at naway magkaroon kayo ng pansarili ninyong kasagutan hinggil sa kung paano niyo ipagtatanggol yung sarili niyo sa mga sumusunod na sitwasyon. Una, itinuro ka ng iyong kaklase sa iyong guro kaya ikaw ang napagkamalang naghagis ng balat ng saging sa sahig upang madulas ang iyong kaklase. Paano mo pagtatanggol yung sarili mo sa ganyang sitwasyon? Ikalawa, iaabot mo sana ang wallet na napulot mo sa taong naiinis sa iyo. Subalit, pinagbibintangan ka niya na ikaw ang kumuha ng wallet niya. Kung ikaw yung nakapulot ng wallet tapos yung taong naiinis, kumbaga, or kinaiinisan mo, ano yung gagawin mo kapag napagbintangan ka na ikaw yung kumuha? Ikatlo, ang iyong ama ay dating mayor ng inyong bayan na nasangkot sa graft and corruption. Kaya nang ikaw ang kumandidato bilang kapitan sa inyong komunidad, ay naakusahan ka na isang magnanakaw. Paano mo paninindigan ngayon yung sarili mo sa mga sitwasyon na ito? Nawa ay may pansarili kayo ngayon na kasagutan sa nasabing tanong na ipinukol mula sa kung paano mo ipagtatanggol yung sarili mo sa mga sumusunod na sitwasyon na ito. Kasi may kinalaman sa pagbibigay ng iyong paninindigan ang siyang akademikong sulatin na siyang pagtutuunan natin sa linggong ito. At ito ay walang iba kundi ang pagsulat ng posisyong papel. Ano nga ba yung posisyong papel? Ano nga ba yung kanyang nilalaman? Bakit sumusulat ng posisyong papel? Isa-isa nating alamin yan sa talakayan natin ngayon. Una, bilang ang posisyong papel ay isang mahalagang pasulat na nililinang sa akademikong pagsulat. So again, isa siya sa mga itinuturing natin na akademikong pagsulat or akademikong papel, yung posisyong papel. Dito, kasi isa siyang sanaysay na naglalahad ng opinyon at paninindigan hinggil sa isang mahalagang isyu patungkol sa batas, akademya, politika at iba pang mga larangan. Binibigyang focus dito yung mga formal na usapin. Karaniwan na isinusulat ang isang posisyong papel sa paraang mapanghimok sa mambabasa upang maunawaan at sang-ayunan ito. Kumbaga sang-ayunan yung paninindigan ng nagsulat hinggil sa isyong pinaksa. Bilang pangkalahatan na pagbubuod kung ano talaga yung posisyong papel. Pero ipasok natin siya sa simpleng pagpapakahulugan para mas madaling maunawaan. Pag sinabi ninyong posisyong papel, ito'y isang sanaysay na naglalahad ng opinyon at paninindigan hinggil sa isang issue, problema o paksa. Okay? Pakatandaan, isa siyang sanaysay essay, kumbaga sa Ingles. Okay? Naglalaman ng iyong paninindigan, naglalaman ng iyong panig, naglalaman ng iyong pananaw ng opinion ninyo hinggil sa issue or napapanahong issue, problema or di kaya isang paksa. Okay? Nasa tatlo na iyan kung ano yung isusulat mo sa posisyong papel. As long as nandyan yung sinasabi nating nandyan yung kung paano mo pinaninindigan, paano mo binigay yung pananaw sa nasabing mga issue or sa nasabing paksa at iba pa. Okay? Ayon pa nga kay Jackson at iba pa yung kasamahan niya.
Ang pangangatwiran ngayon ay tinatawag na pakikipagtalo o argumentasyon na maaaring maiugnay sa sumusunod na mga paliwanag. Kasi sa posisyong papel, binibigay mo yung katwiran mo, pinaninindigan mo yung panig mo. Kaya andyan yung tinatawag natin na pagbibigay ng rason, pagbibigay ng mga pruweba. Andyan yung punto na may pagtatalo sa ideya, sa kabilang panig ng ideyang pinipresenta mo. Okay? And then, ayon pa nga kay Jackson, maaari siyang maiugnay sa mga sumusunod na paliwanag base sa kaniyang naging pahayag. Una, ito ay isang sining ng paglalahad ng mga dahilan upang makabuo ng isang patunay na tinatanggap ng nakararami. Okay? Sining, art, kumbaga siya. Art ng paglalahad, art of expressing, kumbaga, ng mga dahilan, rason, para mabigyang patunay yung panig na siyang pinupukol mo or sinusulat mo sa iyong posisyong papel. Para naman matanggap ng nakararami. The more na makapagbigay ka ng konkretong dahilan or mga rason, the more na mas panigan, kumbaga, ang iyong ang panig ng nasabing issue na gistandi mo. Okay? Now, liban riyan, ikalawa, ito ay isang uri din ng paglalahad na nagtatakwil sa kamalian upang maipahayag ang katotohanan. Nasa inyo na yan, paano ninyo gagawin yung paglalahad na ito na itatakwil ninyo yung kamalian. Kasi sa punto na ito, sa pagsulat ninyo ng posisyong papel, since yung posisyon mo or yung panig mo ang siyang binibigyan mo ng toon, nagkakaroon ngayon ng pagtakwil, kumbaga, sa kabilang or sa isang panig ng issue na iyan. Okay, yung kasalungat na panig ng issue na iyan. So, nagkakaroon ng pagtatakwil. Minsan, yung pagtatakwil na nangyayari, hindi yung kamalian ang siyang naitatakwil bagkos yung tama. Lalong-lalo na kung ang siyang nagsulat ng posisyong papel ay magaling sa pasikot-sikot ng issue. Okay? Maaaring maging tama yung mali. As long as mabigyan ng patunay. May mga magagaling sa mga ganyan. Pero ito, pinakakaraniwan na nangyayari sa posisyong papel or nilalaman ng posisyong papel, yung kamalian talaga ang siyang tinatakwil para mailahad ng madla kung ano talaga yung totoo. Kasi kung mali naman yan, mahirap namang hanapan talaga ng ebidensya. Okay? So, yan yung ikalawa. Ikatlo, ito ay isang paraang ginagamit upang mabigyang katarungan ang mga opinyon at maipahayag ang mga opinyong ito sa iba. So, parang more or less ay magkakaunay lang rin yung nasabing paglalarawan na sinasabing mabigyang katarungan ang opinyon at maipahayag ang mga opinyong ito sa iba. Kung nakakalap ka ng maraming ebidensya, ibig sabihin ay magkakaroon na ito ng mabibigyang katarungan, kumbaga, ang pinaninindigan mo, yung posisyon mo sa nasabing issue or sa nasabing paksa. Okay? Dumako tayo ngayon sa mga dapat isaalang-alang para sa isang mabisang pangangatwiran. Since pinag-uusapan natin yung posisyong papel na involved, kumbaga yung pangangatwiran, alamin natin kung paano ay yung mga dapat na isa-isip para maging mabisa yung inyong pagbibigay rason, yung inyong pangangatwiran. Unahin natin yung alamin
at unawain ang paksang ipagmamatuwid. Alamin at unawain ang paksang ipagmamatuwid, nangangahulugang dapat na may malawak kang kaalaman sa paksang pinaninindigan mo. Ikalawa, dapat maging maliwanag at tiyak ang pagmamatuwid. Walang pasikot-sikot, hindi liko-liko ang ideya na prinepresenta mo. Okay? And then, ikatlo, may sapat na katuwiran at katibayang mapagpatunay or makapagpatunay. Sige, may sapat na katuwiran at katibayan, mahalagang mahalaga yan. Lalong-lalo na kung nais mong paniwalaan ka ng nakararaming madla. Okay? And then, pang-apat, dapat ay may kaugnayan sa paksa ang katibayan at katuwiran upang makapanghikayat. Kung yung ebidensya na presenta mo ay lihis naman sa kung ano yung pinaninindigan mo, walang maniniwala sa'yo. Mahirap mahikayat yung mga tao na iyon. Mahirap kumbinsihin yung madla na panigan ka. Since yung presenta mo na katwiran or yung mga pruweba, hindi naman siya kaugnay sa kung ano yung posisyon mo sa issue. Panglima, pairalin ang pagsasaalang-alang, katarungan at bukas na kaisipan sa pagpapahayag ng kaalamang ilalahad. Ipairalin yung pagsasaalang-alang sa katarungan, bukas na kaisipan. Andiyan yung open-mindedness, kumbaga. Kasi since may may dalawang panig yung issue, dapat bilang isang manunulat at nagpapahayag ng iyong posisyon sa nasabing issue, dapat maging bukas ka rin sa ideya ng kabilang panig. Okay? Pero yung pagtutuunan mo ng pansin is yung panig mo. Pero let's be open-minded, kumbaga. Yan yung pinapahayagan to. And pang-anim, tiyaking mapagkakatiwalaan ang mga inilahad na katuwiran. Hindi kung basta-basta kuha lang ng kuha na hindi naman talaga masasabi nating reliable ba? Hindi reliable yung mga katwiran na binibigay mo. Dapat reliable talaga. Okay? Dapat mapagkakatiwalaan talaga yung pinagkunan mo ng ebidensya. Gaya lang rin yan ng pananaliksik. Mas maigi na suriin kung saan hango yung sangguniang kinuha. Right? At dapat maging reliable yung sources. Gaya lang rin yan ng paglalahad ng iyong mga ebidensya sa iyong posisyong papel, sa posisyon o sa panig na pinaninindigan mo. Okay? Tumako tayo ngayon sa mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng posisyong papel. Pagsulat ng posisyong papel, ano-ano yung mga dapat ninyong pakatandaan. Kung kanina, pangangatwiran, yun yung mga dapat ninyong pakatandaan kapag mangangatwiran kayo, magbibigay kayo ng rason na siyang nakalagay na nasa laman, kumbaga, ng iyong posisyong papel. Alamin naman natin kung ano yung mga dapat ninyong pakatandaan, isa-isip kapag magsusulat na kayo ng posisyong papel. Una, pagpili ng paksa. Pagpili ng paksa, dito, pinapatungkol dito na dapat kayong pumili ng paksa ayon sa inyong interes. Nang sa gayon, maging mapagtibay yung paninindigan mo sa nasabing paksa, sa nasabing issue, sa nasabing problema. Okay? Mas magiging madali para sa iyo kung interesado ka sa paksa na siyang pinaninindigan mo or na ginamit mo sa iyong posisyong papel. Okay? Gumamit ng mga datos, opinyon, estadistika at iba pang mga anyo ng katibayan upang maging kapani-paniwala at mapagkakatiwalaan ng mambabasa. Okay, again, gaya ng pananaliksik, gumamit din kayo ng mga
konkretong ebidensya para sa iyong susulating posisyong papel. Lalong-lalo na sa pagpili ninyo ng paksa. Okay? So, yan yung una. Ikalawa, magsagawa ng paunang pananaliksik. Pasok pa rin dito yung pananaliksik. Sa punto na ito, ang paunang pananaliksik, kumbaga, ay dapat na ginagawa or kinakailangan talaga upang matukoy kung ang katibayan ay magagamit upang suportahan ang iyong paninindigan. Kanina, maghahanap ka ng mga datos and such. Dito, alamin kung talaga nga bang matibay yung iyong nasa liksik na mga datos para maging suporta sa iyong paninindigan or sa iyong panig. Maaaring gumamit ng datos mula sa internet, ngunit tiyaking educational site or yung .edu ng mga institusyong akademiko at pampananaliksik and mga site ng gobyerno o yung .gov upang mahanap ang mga professional na pag-aaral at estadistika. Okay? So yan yung pakatandaan ninyo kapag magkakaroon kayo or maghahanap kayo, magsasagawa kayo ng paunang pananaliksik. Okay? So, mas maigi na yung, kung sa internet man ninyo gagawin yung pananaliksik, mas maigi na yung huling bahagi ng URL is .edu or di kaya .gov kasi masabi natin na talagang hangoy yan sa mga educational site or di kaya yung mga panggobyerno na site. Okay? And then, sa bahaging din to, mahalagang magtungo sa silid-aklatan at gumamit ng nailathala ng mga pag-aaral patungkol sa iyong paksa. Kung sa internet, yun yung dapat ninyong pakatandaan. Dito, dapat masasabi natin, mas powerful pa rin yung mga nakaprint na mga aklat para sa gagawin na pagpapatibay ba ng iyong pangangatwiran. Bahagi pa rin yan ng mga dapat ninyong isa-isip tandaan kapag ka magsusulat ng posisyong papel. Okay? So, una, pagpili ng paksa. Ikalawa, magsagawa ng paunang pananaliksik. And then, ikatlo, hamunin ang iyong sariling paksa. Sariling paksa mo na yan. You challenge your topic. Paano? Or ano yung mangyayari dito? Kailangan alamin at unawain ang kabaliktarang pananaw bukod pa sa nalalaman mo tungkol sa iyong sariling paninindigan upang mapagtibay ang iyong kaalaman at paninindigan sa iyong isusulat na posisyong papel. Alamin ang lahat ng posibleng mga hamon na maaari mong makuha bilang suporta ng iyong pananaw. Sa maikling sabi, hamunin ang iyong sariling paksa ay tumutukoy kumbaga, hindi lamang sa pag-aaral mo sa iyong panig, hindi lamang pangangalap ng mga impormasyon hinggil sa iyong paninindigan, hinggil sa iyong posisyon, bagkus kailangan mo ring alamin kung ano ang maaaring ibato pabalik sa iyo ng kasalungat mo na panig. Okay? So, pag-aralan din ang kabilang panig na ideya. Kasi, say for example, kung bumato sila ng ganyan na ideya sa iyo, alam mo na i-rebut yung nasabing ideya. Okay? So, parang ano lang rin yan. Dapat parang masabi nating pasulat siya na debate, pero in a sense na hindi naman talaga yung ideya lang ng pagbibigayan ng ideya yung siyang presensya ba, yung presensya na andyan. Okay? And then, dapat harapin at kilalanin sa iyong posisyong papel ang mga kasalungat ng posisyon at gumamit ng mga kontra-argumento, yung mga datos, yung mga opinion, estadistika na para mapahina mo yung tindig ng kabilang panig. Okay, yan yung sinabi ko. Na kapag
maaari mo ring mailahad ba, maaari mong isulat, maaari mong isali sa pagsulat yung kahinaan ng kabilang panig. Okay? So, that's ikatlo na dapat niyong pakatandaan para maging mabisa yung inyong posisyong papel. Ika-apat, upang magpatuloy upang mangolekta ng sumusuportang katibayan. Continue. Matapos matukoy na ang iyong posisyon, ay makatitindig na at ang kasalungat na posisyon sa iyong opinyon. And mas mahina kaysa sa iyong sariling posisyon. Ikaw ay handa na ngayon sa iyong pananaliksik. Okay? So matapos mong matukoy yung posisyon mo, matapos mong maalam, kumbaga, yung posisyon or yung mga kahinaan ng kabilang panig, ikaw ngayon ay handa na sa iyong pananaliksik. Okay? Pumunta ka sa aklatan at maghanap ng mas marami pang mapagkunang datos. Hindi ka lamang hihinto sa una mong ginawang pananaliksik. Bagkus, para mas mapatibay pa ito, pananaliksik, magsaliksik again and again. Para mas mapanigan talaga yung panig at mas makabigay ka ng maraming pruweba. Okay? Then, rito rin, maaari ring magsagawa ng opinyon ng isang dalubhasa o eksperto sa paksa. Depende sa kung ano yung paksa na siyang laman ng iyong posisyong papel. Maaari kang kumonsulta sa mga professional na talaga, yung dalubhasa, mga eksperto. It's either, sa halimbawa lamang yung mga doktor, abogado, or professor, at iba pa. Okay? So, maaari ninyong, dito sa banda na ito, maaari kayong kumonsulta ng mga dalubhasa. Gayon din ang mga personal na karanasan mula sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya, personal na salaysay ng ibang tao at iba pang maaaring makaantig sa damdamin ng mambabasa. So, rito mo rin ang gagawin niyan. Okay? Mga experiences na, mga consultations, kumbaga, sa panig na kinalalagyan mo sa issue. Dito yan nangyayari sa patuloy na yung mga iba pang katibayan na siyang ibibigay mo. Okay, sa bahaging ito, yung panglima, lumikha ng balangkas or yung sa English outline, nangyayari rito ay gagawa ka ng balangkas ng iyong mga ideya, mga nasa liksik na datos, informasyon mula sa naging pananaliksik na ginawa mo, yung mga maraming pruweba na sinaliksik mo. So, babalangkasin mo ngayon yung iyong posisyong papel. Ano yung maaaring maging ilagay sa unang bahagi and ano yung mga susuporta sa gitna and ano yung paano mo wawakasan yung iyong posisyong papel. Then, maaaring halimbawa rito ng pagbabalangkas ay ang sumusunod. Ipakilala ang iyong paksa gamit ang maikling paglalahad ng pangkaligirang impormasyon or background information. Gumawa ng pahayag ng thesis na iginigiit ang iyong posisyon. So, gumawa ng pahayag ng thesis or thesis statement, kumbaga, dito naglalaman ang iyong posisyon o ang iyong panig sa nasabing issue. Okay? So rito dapat mong ilahad yung maaring ilahad mo muna kung ano yung pangkaligirang impormasyon or ano yung background na information sa nasabing paksa bilang introduction. Then susunod niyan, itala or isulat mo sunod yung mga posibleng kasalungat na pananaw ng iyong posisyon. Okay, that's position. So, maaaring ilagay mo yung kasalungat na pananaw una. And then, pagkatapos niyan, ipakita rin ang posibleng sumusuportang punto ng kasalungat na pananaw ng iyong posisyon. First ay paglalahad ng introduction sa paksa.
and then ilahad mo yung thesis na pahayag mo, and then ilahad mo ngayon kung ano yung mga ideya ng kabilang panig, and dito mga posibleng punto ng mga kasalungat na pananaw ng iyong posisyon. Then ika-4, pangatwiran ng pinakamahusay at nakatayo pa rin ang iyong posisyon sa kabila ng kontra-argumento. So rito mangyayari na ngayon yung pagbibigay mo ng mga pruweba sa iyong panig. And then yung titik A, pang-5, ibuod ang iyong argumento at muling igiit ang iyong posisyon. So, maaaring mong ito yung maging wakas mo, paano mo wawakasan ang iyong sulatin. Okay? First, magbigay ng pahapyaw na kaalaman hinggil sa paksa na siyang tatalakayin mo. Kasunod niyan, pagbibigay mo ng panig mo or thesis na pahayag mo, and then ilahad din yung kasalungat na ideya. Pagkatapos mong mailahad, pangatwiranan mo ngayon kung bakit yan yung panig na dapat paniwalaan, yung panig mo mismo, and then ibuod mo sa paraan na yung argumento na siyang inilahad mo ay masabi mo pabalik, muli mong igigiit, kumbaga, kung bakit kailangang panigan yung nasabing panig or position. Okay? So more or less, ganyan isinusulat, yan yung magiging balangkas ng inyong posisyong papel. Since ito ay yung pagsulat ng posisyong papel, ano lang rin naman, parang essay lang talaga siya, essay. And then yung content lang niya ay na-vary lang sa content na binibigay yung kaniyang panig talaga sa issue na pinag-uusapan. Lalong-lalo na sa napapanahong issue na pag-usapan. Okay? More or less. And I believe yan yung siyang huling bahagi ng ating talakayan sa linggong ito. And now ay may napulot kayong kaalaman hinggil sa nasabing paksa natin sa linggong ito.